Viral ngayon sa social media ang isang OFW na halos isumpa ang isang airlines dahil sa hindi umano patas ang pamamalakad. Kaya bilang isang overseas Filipino workers o OFW kabayan, lalo na sa mga nagbabalak umuwi sa Pilipinas, dapat nyo ito mapakinggan para magkaroon po kayo ng kaalaman upang inyong maiwasan ang ganitong problema na nangyari sa ilan nating kababayan na nagbakasyon sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Hindi ito guys paninira dahil totoong nangyari talaga ito sa amin. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na umuwi sa Pinas, panoorin mo ito para ito ay maiwasan mo. Naglabas ng saloobin ng isang OFW sa Cebu Pacific dahil sa umano'y pulisiya na hindi patas at hindi naman daw sinusunod. Ayon kasi sa kwento ni kabayan, galing umano siya ng Singapore. Umuwi siya sa Pilipinas upang magbakasyon. Habang naghihintay umano siya ng kanyang flight, may mga nakilala umano siyang mga kapwa Pinay na pauwi rin sa Pilipinas. At nagkataon na pareho umano silang may connecting flight, Singapore to Cebu, Cebu to Iloilo. Kwento pa ni kabayan, sakay umano sila ng Cebu Pacific, galing Singapore to Mactan Cebu International Airport. Nang makalapag na umano sila ng Cebu, nagtaka umano sila dahil sa halip daw na sana'y dumiretso na sila sa kanilang departure area kung saan maghihintay ng kanilang sunod na flight sa Cebu Pacific Airlines patungong Iloilo, ay pinapapapila pa umano sila ng staff ng Cebu Pacific dahil sa tinitimbang pa umano ang kanilang mga bitbit na hand carry na hindi naman daw tinitimbang sa Singapore Airport, na ikinagalit ng isa nating kababayan dahil sa napakamahal pala ng bayad kapag lumagpas sa 7 kilong libreng hand carry na ipinapatupad ng mga airlines. Pinapila kami ng mga staff ng Cebu Pacific. Tapos kinilo nila yung mga hand carry namin. Meron kami isang nakasabayan dahil mas nauna siya, pinakilo sa kanya yung kanyang hand carry at lumagpas ng 5 guhit ata yun or 4. Abay, ang mahal ang singil sa kanya. Nagbayad siya by 1/8 ang kanyang siningil sa kanya. Anong klase yan? Ilang guhit lang sumobra, ang mahal-mahal ang singil. Kaya sa mga kababayan ko na pauwi sa Pilipinas, siguraduhin po ninyong hindi lumagpas sa 7 kilos na itinalaga ng mga airlines ang inyong mga dalang hand carry. Timbangin man ito o hindi, panatag ang kalooban ninyo. Hindi na po kayo maabala o mamumblema sa inyong biyahe dahil napakamahal ng bayad kapag lumagpas ng 7 kilos ang inyong hand carry. Para na rin kayong bumili ng ticket pauwi sa probinsya. Kung Cebu Pacific ang sasakyan ninyo, tapos connecting kayo, tapos pinagbayad kayo ng sobra ng hand carry ninyo, huwag kayong magbayad, makipagdebate kayo. Kung pare-pareho pa sana ang pag-implementa ng batas na yan, wala na sanang masasabi pa itong si kabayan sa mga Cebu Pacific check-in personnel. Dapat sana, kung seryoso sila sa pagpapatupad ng 7 kilos na hand carry, mapa-international man yan o domestic, dapat iniimplementa nila ito ng patas. Di tulad nitong nangyari sa ating mga kababayan na noong andun pa sila sa Singapore Airport ay hindi na tinimbang ang kanilang hand carry. Tsaka pa nagtimbang noong andito na sila sa Pilipinas at pinalusot pa di umano ang isang pasahero na nakipagdebate. Kaya napag-isipan tuloy ni kabayan na nangungutong na lang di umano ang mga sinisingil ng Cebu Pacific personnel sapagkat ay yung pasaherong hindi nakikipagdebate ay pinagbayad ng excess nito sa hand carry. Kumbaga pangungutong na lang ata yung ginagawa nila eh. Kasi kung talagang mahigpit yun ay pinagtutupad ng Cebu Pacific, yung si ate na kasama ko, lumagpas ang 10 guhit ata yung talaga yung sa kanya. Nung nakipagdebate at nangatwiran talaga na, ma'am, hindi nga ito inano sa Singapore eh. Hindi siya siningil. Kung totoo talagang dapat bayaran mo yun, hindi dapat talaga pinagbayad siya, di ba? Kaya kayo, alam nyo na, huwag kayong magpapatalo. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.